Ano po ba ang impormasyon po na ihatid po niyo ngayon po sa social media? Ano po yan? Kalamidad? Kalamidad po? Bakit po? Ano pong problema? Oo nga, meron po ng mga lindol po na nasa gupa ng taga Eastern Samar po. Oo. Bakit po? Ano po bang nakikita po ninyo? Ay, naku po. Guys, sa lahat po ng nagtatanong sa atin ha, natsambahan nyo nato karon na ipinapaabot ng ating kaibigan. Ito pala yung pakay po niya kung bakit po siya nandito at ipinatawag tayo. Sa lahat po ng taga Eastern na Samar, no? Sabi ng ating kaibigan, alam po nila kaibigan ngayon na taka kayo kung bakit may mga lindol po na nararanasan po nyo doon. Sabi ng ating kaibigan, no? Paminawan nyo guys. Walang problema po daw yan guys ha. Huwag po kayo magpanik. O hindi po yan problema, no? Pero ito lang po ang babala ng ating kaibigan. Wala po talagang delikado po yung pagyanig po doon at saka yung dagat. Parang hindi naman po talaga masama po yung dagat na nakikita ng ating kaibigan. Hindi po yan maglangi, dili na maglangi. Kaibigan, unsa man gyud ang imong nakita na anong sige lindol daw dito. Ay ka. Ito po ang sabi ng ating kaibigan. Alam mo guys, yung sinabi po ng ating kaibigan na fault line na tumaas. Sabi ng ating kaibigan ngayon, meron po silang nakikita na yung parang bumaba po yung o kaya pala nagkaroon po ng paglindol po doon. Yung fault line na nakita ng ating kaibigan noon na umangat. Ngayon po ay bumigay, parang bumabalik po sa dati. Anong ibig sabihin nito kaibigan? Ibig sabihin nito, walang malakas na lindol. Huwag po kayo matakot pero hindi po pa rin tayo magpakampante. Kahit meron kayong nararamdaman po doon na paglindol. Kasi po, dahil po pala sa pag-angat po ng isang piece po ng fault line ba, kung asa to napita itong biyak niya, parang gumalaw, no? Nagkiskis siya ba, naidid siya. Kaya nga man siya, bumaba. Kasi nung isang linggo na pinabot ni kaibigan ay umangat daw. Ngayon nakita po nila kaya nandito sila, emergency lang po. Kasi po marami po daw natakot ba na mangyayari daw sa Eastern. Pero kaibigan, ano po ba ang maganda po dito na ibalita natin sa kanila at ipaabot para makapaganda na lang sila? Tama. Sabi natin kaibigan guys, hindi man namin hawak po yung panahon at hindi po namin hawak yung totoong pangyayari ito. Hindi po natin alam ang sa amin na kahit wala kami nakikita dyan na delikado, ngunit hindi pa rin tayo pwede magkampante doon. Dahil po hindi po natin alam ang panahon natin at saka yung ang Panginoon po talaga ang magbigay po talaga ng natin, no? Kaligtasan at kung ano man po ang ipahintulot po niya ng mga trahedya po dito sa mundo natin, sa lupa. Wala tayong magagawa pero ito lang po ang nakita ng ating kaibigan. Wala po daw siya nakita na delikado yung pagyanig. Oo. Marami pong natsambahan yun ako kaibigan. Kasi napakarami pong nag-comment, nag-chat sa atin kasi po sa Eastern Samar ay napakadami po daw yung pagyanig. Dagan daw silang nasinatian. Salamat po guys. Ayaw mo kabalaka. Ingon si kaibigan. Ang kanya nakikita po doon sa Eastern Samar, kaya pala nagyanig kasi po bumabalik unti yung yung dati na fault line ba, kanyang umangat na isa kaaping ni baba. Muugod na ang iyang nakitang karon. Ayaw mo kabalaka kay walay tsunami pa. No, walay tsunami pa. Pero dili ang kita magkumpiyansa. Ngayon po magtatanong tayo sa ating kaibigan kung ano po ba ang nakikita po niya doon sa Manila. Kaibigan. Uy, taga Manila, mag-ingat kayo. Sabi ng ating kaibigan, meron siya nakikita na meron pong pagyanig po doon Delikado po ito.
medyo nakikita ng ating kaibigan na may kalakasan po na pagyanig po. Hindi man po ngayon, pero basta meron pong nakikita po nila ngayon na may paparating na naman po na lindol po dyan sa part po ng Luzon. Kaibigan? Kailan po ninyo ito nakuha lang ng mga informasyon? Tama po kayo. Sa inyo lang po, hindi po kami namimilit ha, kung maniniwala kayo. Basta sinabi ng ating kaibigan, no, yung mga tao lang po talaga yung nagmamahal po sa amin, sila lang po ang napakaswerte dito. At least naman po ay marami pong tumugon at nakapanood sa ating video. Kaya always po tayo mag-pray, no? Kasi nakikita ng ating kaibigan ngayon ay mayroon na masamang nakikita nila doon sa Luzon na may paparating na naman na lindol. Dapat maging alerto, huwag pumunta sa mga area na sobrang matataas na mga building, lalo na yung mga mall. Dapat po hindi po kayo magtagal po doon para hindi kayo panic pa doon na maabutan kayo sa paglindol, no? Oo. Kung meron kayong bibilin, pagkatapos labas kayo, ha? Ingat kayo sa mga demonyong tao ngayon na sa paligid natin. Muugid na ang babala ni kaibigan Peminti. Oo, ingat kayo daw sa mga taong may masamang budhi. Dahil hanggang ngayon, hindi na safety ang ating buhay, hindi na safety ang ating mundo. Nagklase-klase na lang ang maibalita sa social media, TV na mga nangyayaring kaguluhan, nangyayari na pagkawala sa atong kinabuhi. Amping yung Peminti, guys. Tungod kay ang ingon ni kaibigan, walang imposible sa Panginoon. Kasi hindi po nila hawak yung yung panahon at saka hindi po nila alam kung kailan mangyayari, pero nakikita nila na mayroong paparating. Ngayon, mayroong paparating na naman po ng mga kalamidad na doon sa Luzon. Nakikita ni kaibigan, hindi lang po isunog, marami pa ng mga hindi karaniwan, dili talagsaon lang na mga trahedya ba, tulad po ng sasakyan na magbanggaan na ilan, no, ilan kabuok, no. Kaya dapat po kayo mag-ingat. Pasensya na kayo sa Tagalog natin, minsan po ay naloloading po yung utak natin sa pag Tagalog kasi po sanay tayo dito sa bundok Bisaya. Salamat kaibigan sa inyong babala, dahil kung wala kayo ay hindi po talaga natin makapagbigay ba, hindi tayo makapagbigay sa mga supporters natin kung ano man ang update. Ngayon, mula na nandito kayo ay lagi po nilang itinatanong sa amin kung ano naman po yung balita para po makapaghanda pa rin kami ulit. Salamat sa paalala.